Hindi ba't ikaw mismo? Pina-DNA mo na si John. Nakita mo na mismo ang patunay na anak mo siya. Ha? Paano mo nalaman? So alam mo. Alam mo na kinuhanan ko ng DNA sample si John to do a DNA test. So ikaw ang nag-utos na gawing peke ang resulta? Ganun ba? Pinamulahan ng mukha si Glizelle. Agad niyang iniiwas ang kanyang mga mata sa paningin ni Caleb. Ayaw niyang makita mismo sa mga mata niya ang pagsisinungaling. I don't know what you're talking about. Pagsisinungaling niya. Maybe I don't know. Napakanamo ang lahat kung hindi ko pa dinoble ang pagpapa-DNA. Si Glizelle naman ang nagulat. Oh, nagulat ka? Akala mo siguro ganun ako kahangal para hindi isipin ang mga bagay na katulad ng ginawa mo. Parang iiyak si Glizelle. Lumuhod siya sa harapan ni Caleb. Isinubsob pa niya ang mukha sa harapan ni Caleb. Dahil naka-boxer short lamang ito, kaya alam niyang sinadya iyon ni Glizelle upang painitin siya. But no, hindi na magawang painitin siya ng babaeng to. Please babe, huwag naman ganito. Hindi ka akayanin ni John kapag wala ka. Iwanan mo si John. Ituturing ko pa rin siya na parang tunay kong anak. Huminto ng paghikbi si Glizelle dahil sa narinig. Tumayo siya. No, I can't do that. Ilalayo mo sa akin ang anak ko. Matigas pa rin ang anyo ni Caleb. You have a choice. Iiwan mo siya o dadalhin. I don't care. Caleb, napakasama mo. Hinampas niya ito sa dibdib. Because you asked me to. Galit na sinakal na naman ni Caleb sa liig si Glizelle. Sa lahat ng pinakaayaw ko, ang ginagawa akong walang alam. Tinulak niya ito, kaya napasubsob si Glizelle sa sahig. Now, leave! Sigaw ni Caleb habang tinuturo ng daliri ang nakasarang pintuan. Galit na tumayo si Glizelle at iniwan si Caleb ng mga nagbabaga nitong tingin bago lumabas ng silid. Ouch! Mommy, where are we going? Hahanapin natin ang daddy mo. Parang baliw si Glizelle na sinagot niya ang bata. Wala siyang pakialam kung masasaktan man niya ito. Why? Isn't daddy in his room? Nagtatakang tanong ni John habang hinihila ng ina ang kamay niya. Hindi na sumagot pa si Glizelle. Kumalat na ang black eyeliner niya sa muka dahil sa sobrang pag-iyak kanina. Humanda ka, Caleb. Nagkamali ka sa paggamit mo sa akin. Ako ang tipo ng babaeng hindi tumatanggap ng pagkatalo. Marami na siyang natutunan sa pagkawala ng kuya niya. Hindi niya hahayaan na maging masaya mga taong dahilan ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Excuse me, Direk. May babaeng naghahanap sa inyo. Lumingon si Phil nang marinig ang sinabi ng kanyang staff. Kumunot ang noon niya dahil hindi naman niya kilala ang babae. Pero naaalala niyang ito ang babae sa simbahan. What do you need? Tanong niya sa baritonong boses. Phil, we need to talk. Agad na wika ni Glizelle. Lalong kumunot ang noon ni Phil. Sanay na siyang kilala ng lahat dahil isa siyang Hollywood actor. Ngunit kakaiba sa babaeng to dahil the way she talks ay parang matagal na siya nitong kilala. What is it that you want? We can talk here. Nagmamatigas pa rin siya. My time is gold. Pahabol niyang dagdag. Are you sure you want them to hear what I'm going to say? Tinignan nito ang mga staff na nakatingin sa kanila. Sandaling nag-isip si Phil. All right, I will give you 5 minutes. Tumalikod si Glizelle at bumalik sa kanyang sasakyan. Sumunod naman si Phil. Nang makapasok na sila, nagtataka si Phil nang makita niya ang 5 taong gulang na bata. Son, he is your real dad. What? What? Sabay na sagot ng dalawang mag-ama. Sandaling nagkatinginan ng mga ito. Si Phil ay panayang lunok ng laway nang makita na kamukha niya ang bata. Samantalang si John ay hindi matanggap na iba ang tunay niyang ama. No way, Mommy! I want Daddy Caleb! Sigaw ni John. Nag-i-hysterical ito. John! Singhal ni Glizelle sa bata. Dahilan upang humina ang paghikbi nito. Listen, itinakwil na tayo ng Daddy Caleb mo. He's your real dad now. Kaya naman pala binasura na kayo ng lalaking yon. Tapos ako ang naisip mong lapitan. Paano ko magiging anak ang batang yan? Gayong wala akong naaalala ng ligawan kita. Ni hindi ko nga naalala kung paano may nangyari sa atin. Tinanggal ni Glizelle ang suot niyang peking mukha. Ngayon,
Masasabi mo pa bang walang nangyari sa atin? Ha, Phil? Glee? Nanlaki ang mga mata ni Phil. Daig pa niyang nakakita ng multo. How come? Parang iiyak na nagpalipat-lipat siya ng tingin sa mag-ina ngayon na nasa harapan niya. He's your son. Nang gabing may nangyari sa atin, nagbunga yun. Pag-amin ni Glee, hindi pa rin makapaniwala si Phil. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Nalilitong tanong niya. Dahil alam kong sisirain mo ang mga plano ko. Sagot ni Glee. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin kay Missy? Madalik mo siyang kaibigan. Isang pagkakamali ang nangyari sa atin. Kung tutuusin dahil ikaw mismong nagbigay ng sarili mo sa akin. Pinilit mo ako. Loko, ginusto mo rin yun. Singhal nito sa kanya. Ang buong akala ko, kayo na ni Missy. But it turn outs na wala siyang pakialam sa'yo. Dahil parang aso ka pa rin na naghahabol sa kanya. Until I found out na may asawa siya. Kaya mo pinalitan ng mukha mo upang makalapit kay Caleb. Nagtagumpay ka naman pala sa plano mong agawin ang lahat kay Missy. Bakit hindi ka nalang nanatili kay Caleb? Bakit hinayaan mo pang hiwalayan ka niya? Hindi ako tagasalo ng mga basura niya. Ngunit nagawa mo pa rin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Nagpapakaama ka sa anak ni Caleb. Samantalang sarili mong anak, hindi mo nagawang akuin. Napatingin si Phil kay John, na ngayon ay umiiyak pa rin sa sulok ng kotse. Nakaramdam siya ng awa sa bata. I can accept my son, but not his mom. Prangka nitong sagot. Ngumiti ng mapakla si Glee. Anong meron sa babaeng yun? Missy, bakit baliw na baliw kayo ni Caleb sa kanya? Gustong ibunto ni Glee ang galit niya kay Phil. Mahal ko si Caleb. Nung una, lumapit lang ako sa kanya upang gumanti kay Missy. Ngunit nang malaman ko na wala na sila ni Missy, binago niya ako. Nawala na sa isipan ko ang maghiganti. I want to have a family of my own. Kaya nang nalaman ko na buntis ako ng 2 buwan sa anak ko, ginawa ko ang lahat upang may mangyari sa aming dalawa ni Caleb, upang mapaniwala siya na may anak na kami. Tumigil muna ito sa pagsasalita at biglang umiyak. Muli itong nagsalita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang tiniis ko? Manatili sa tabi ni Caleb, sa kabila ng maraming babae na sinasabay niya sa akin sa kama. Tiniis ko ang lahat dahil sa ngalan ng pagmamahal ko sa kanya. Ngunit nang dahil lang sa batang yun, dahil sa anak ni Missy, nagawa kong iwan ni Caleb. Nagawa niya kaming itakwil ni John. Hindi magawang makapagsalita ni Phil habang nakatingin kay Glee. Somehow, nakaramdam siya ng awa sa kanyang mag-ina. Ngunit anong magagawa niya? Noon pa man ay wala siyang pagmamahal kay Glee. Pinatulan niya lang ito noon. Dahil sa mga oras na yon, ay gusto niyang makalimot kay Missy. Phil, kailangan mong ilayo ang batang yun kay Caleb. Kung kailangan mong ilayo pati si Missy, gawin mo. Biglang naudlot ang malalim na iniisip ni Phil nang marinig ang sinabi ni Glee. Glee, nagpakalayo-layo na si Missy kay Caleb. Kasalanan mo na yon kung simulat sa pool pa lang, nagsinungaling ka na sa kanya. Huwag mong isisi sa akin ang lahat dahil ikakasal na sana kami. Kung hindi lang sinira ng anak-anakan mo. Kasalanan mo rin dahil hinayaan mo ang batang yun magpakita kay Caleb. Natameme si Phil sa sinabi ni Glee. After nito ay babalik na kami ni Sean sa ibang bansa at hindi na babalik pa. Isasama ko si John. Wika ni Phil. No, hindi mo isasama si John. Sapat nang malaman mong anak mo siya. Siya lang ang tanging magagamit ko kay Caleb. Tumutol agad si Glee. Biglang may kumatok sa pinto ng kotse. Sorry sa istorbo, Direk. Ngunit nandito na si Doc Missy. Hinahanap ka at ang anak niya. Agad nagkatinginan ng dalawa. Bakas ng takot at kaba ang mukha ni Phil na lumabas ng kotse. Akmang ibabalik na ni Glee ang kanyang pekeng muka nang bigla itong hinablot ni John. Pati kasi ang bata ay naniwala sa peke nitong mukha na yon, ang kanyang ina. I hate you, Mommy! I hate you! John! Mabilis na lumabas ng kotse si John at tumakbo. Si Phil naman ay papalapit na sana kay Missy. Ay napansin niya ang pagtakbo ni John, kaya ito nagulat. John! Hinabol niya ang bata bago pa man ito lumayo. Akmang susunod na rin si Missy kay Phil nang makitang lumabas ng sasakyan si Glizelle. Glee? Laking gulat niya nang makita ang kanyang long-time ex-best friend. Huminto si Glee sa paglalakad nang mapansin si Missy.
Hindi bakas ng pagkagulat ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi bakas ng pagtataka. Alam niyang nagtataka ito kung bakit siya nandito sa set ni Phil. Binaliwala niya ang mga tingin nito at muling nagpatuloy sa paghabol kay John. Kailangan muna niyang unahin ang anak niya. No, John! Lalo niyang binilisan ang kanyang mga hakbang nang marinig ang nakakatakot na sigaw ni Phil. Napahawak siya sa dibdib nang muntikan ng masagasaan si John nang rumaragas ang sasakyan. Mabuti na lang at mabilis si Phil sa pagligtas ng anak niya. Agad niyang sinalubong ito. What do you think you're doing? Ha? Hinampas niya ito sa kamay, dahilan upang lalong umiyak ang bata. Agad namang iniwas ni Phil ang bata na masaktan ni Glee. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit niyang tanong habang karga at yakap si John. Sumusobra na kasi ang batang yan. Puro na lang sakit ng ulo ang binibigay sa akin. Singhal ni Glee at gustong kunin si John ngunit ayaw ibigay ni Phil. Akin na ang anak ko. Gusto mo bang malaman ni Missy na may anak ka sa akin? Saka pa lamang naalala ni Phil na nariyan lang pala si Missy sa unahan ang nakatingin sa kanila. Bagamat hindi nito naririnig ang pinag-uusapan nila ni Glee, ngunit alam niyang nagtataka ito dahil halatang may pinag-aawayan sila. Nagbuga siya ng hangin at binigay si John kay Glee. No, you're not my mom. I hate you. You're a liar. Umiiyak si John habang tinatabig ang kamay ni Glee. Stop it, John. Gusto mo bang paluin pa kita, ha? Singhal ni Glee sa bata at marahas na kinuha ito mula sa yakap ni Phil. Glee, intindihin mo ang bata. Alam mong naninibago pa siya sa bagong mukha mo. Mahina ngunit madiin na wika ni Phil nang makita na lalong umiyak si John dahil pinalo ni Glee. Anak ko siya, kaya alam ko kung paano ko siya didisiplinahin. Kung gusto mong bumalik sa normal ang buhay naming mag-ina, isipin mo ang sinabi ko sa iyo kanina. Agad na ang tumalikod si Glee kay Phil. Padabog itong bumalik ng sasakyan. Nakaramdam naman si Phil ng awa sa anak niya. Alam niyang nasaktan ito dahil akala nitong ama si Caleb, ngunit siya pala. Idagdag pa dahil biglang nag-iba ang mukha ng ina nito. 5 taon ding niloko ni Glee ang anak nila. Pagbalik ni Glee ng sasakyan, nagulat siya na makita si Missy na hawak na ang pekeng mukha niya. Ang nakakainis niyang anak, hindi niya alam kung saan tinapon ang pekeng mukha niya. Bakit nakita ito ni Missy? Nawala na rin sa isip niya na hanapin yun kanina. So, ikaw pala ang babaeng pinakasalan ng asawa ko. Ex-husband mo. Itinama ni Glee ang sinasabi ni Missy. Ngayong alam mo na, siguro naman malinaw na sayo na pagmamay-ari ko na si Caleb. Pinalalahanan niya ito. Ngumiti si Missy hanggang sa naging malutong ang pagtawa niya. Talaga? Umabot ka pa talaga sa pagpeke ng mukha mo para lang tikman ang naging lalaki ko? Hindi na ako magtataka kung pati si Phil ay tinikman mo na rin. Nakuyom ni Glee ang kamao dahil sa pambubuking ni Missy, ngunit wala itong ebidensya. Missy, kahit ano pang sabihin mo, hindi natatalab sa akin yan dahil ako na ang mahal ni Caleb ngayon. Bahagyang naapektuhan si Missy, ngunit agad ring nakabawi. Alam ko, dahil makapal na ang mukha mo. So alin ba sa makapal mong mukha ang minahal niya? Si Glee Montenegro ba o si Glizel? Tanong ni Missy habang nakatingin sa pekeng mukha na hawak ngayon sa kamay niya. Agad namang hinablot ni Glee ang kanyang pekeng mukha at galit na sumagot. Alin man sa dalawang pagkatao ko ang minahal ni Caleb, that's none of your business. Agad niyang binuksan ang sasakyan at pinasok doon si John. Muli niyang sinara ng may maalala. Oh, by the way, huwag mo nang tangkain na agawin si Caleb sa akin dahil may anak na kami. Nakakunot ang noo ni Missy na tumingin kay Phil, nakasalukuyang nakatayo sa likuran ni Glee. Nang makitang walang reaksyon mula sa lalaki, ay binalingan niya si Glee. Oh sure, basta't siguraduhin mo lang na hindi mo makalimutan ang pagsuot ng pekeng mukha mo. At baka hanapin ni Caleb ang totoong ako. Nakangising wika ni Missy. Kitang-kita niya kung paano pamulahan ang mukha si Glee dahil sa pagtitimpi ng galit. Akmang papasok na ito sa driver's seat nang muli niyang tinawag. Wait, just make sure na suot mo lagi yung mukha mo kapag kaharap mo si ate. Parang gustong umiyak ni Glee dahil sa narinig. Hindi niya magawang sumagot kay Missy.
Nanginginig siya sa galit na pumasok sa loob ng kotse at tuluyang sinara ang pinto. Naalala na naman niya ang kahihiyan na ginawa niya noon kung bakit nasira ang matagal nilang pagkakaibigan ni Missy. Pumayag lamang siya sa gusto ng kuya niya dahil gusto nitong gumanti kay Miko, ang untouchable na kuya ni Missy. Minahal niya noon si Miko, kaya pumayag siya na akitin ito. Ngunit pumalpak siya dahilan upang mamatay ang kuya niya. Ang tagal niyang sinisi ang sarili niya sa pagkawala ng kuya niya. Ang tagal niyang nagpakalayo-layo upang kalimutan ang trahedyang yon. Ngunit nang mamatay ang lolo niya, doon niya naramdaman ang nag-iisa. Inaral niya ang lahat, pati ang pagpapatakbo ng kanilang sariling negosyo. At sa kanyang pagbabalik, maghihiganti siya at sisimulan niya kay Missy. Ngunit bakit pakiramdam niya, talo pa rin siya sa pagmamahal? Nakalimutan niya si Miko dahil kay Caleb. Hindi nagkakalayo ang ugali ng dalawa. Kaya naman, mabilis siyang napaibig ni Caleb. Nakuyom niya ang kamao. Hindi ako papayag na maging masaya ka, Missy. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa akin, sa aking gagawin. Nakakamatay ang mga tingin niya kay Missy mula sa tinted glass window ng kanyang sasakyan. Hindi niya kayang labanan ito ng harapan. Iba siya. Patalikod siya kung gumanti. Kaya hahayaan na muna niya magsaya si Missy ngayon. Missy. Mabilis ang paghatak ni Phil kay Missy nang muntik na itong banggain ng sasakyan ni Glee. Tinulak ni Missy si Phil. Nasaan si Mavi? Nasa sasakyan. Agad niyang sagot. Kukunin ko siya ngayon. Tumalikod si Missy at malaki ang mga hakbang na pinuntahan ng anak sa sasakyan ni Phil. Mabilis naman si Phil sa paghawak sa braso ni Missy. Sweetheart, please. Malambing at puno ng pagsuyo ang boses nito. Tinitigan ni Missy si Phil. Alam niyang may tinatago ito, ngunit ayaw lang nitong sabihin sa kanya. Ano ang relasyon mo kay Glee? Tanong niya. Sweetheart, anong klaseng tanong yan? Nagsiselos ka ba? Phil, huwag mo nang ibahin ang usapan. Tinalikuran niya ito, ngunit muli siya nitong pinaharap. Sweetheart, wala kaming relasyon. Giit nito, ngunit halata ang pagsisinungaling sa mga mata. Kilala ito ni Missy. Ganun ba? Kaya pala sobrang concerned ka sa anak niya. Gusto pa nga sana kitang i-congratulate dahil sa wakas, mayroon ka na ring sariling pamilya. Pero mukhang nagkamali pala ako. Hindi nakasagot si Phil dahil sa pumbubuking sa kanya ni Missy. Alam niyang hinuhuli lamang siya nito. Baka sakaling umamin siya. Ngunit kapag inamin naman niya, natatakot siyang baka layuan siya nito. Mahal niya si Missy higit pa sa buhay niya. Sweetheart, Phil, sinusubukan kong buksan na ngayon ang puso ko sa'yo. Nagbabaka sakali din ako na baka pwede ko ulit turuan ang puso ko na mahalin ka. Alam kong tapat ka sa akin at ni minsan hindi ka nagsinungaling. Missy. Hindi alam ni Phil kung anong sasabihin niya. Niyakap niya si Missy ng mahigpit. Sobrang saya niya dahil sa kanyang narinig mula sa babaeng matagal na niyang pinangarap na mahalin din siya. Bakit ngayon pa niya nalaman na may anak siya kay Glee? Parang gusto niyang mabaliw. Hindi niya alam kung aamin siya tungkol sa relasyon nila ni Glee o hahayaan na lang niyang manatiling sekreto ang lahat. Boss, dito raw banda pumunta ang sasakyan ni Ma'am Missy. Ayun ang sasakyan. Yun ang ginamit niya ayon sa informer ko na nakakita sa kanya sa airport. Pagkakataon mo na to para singilin siya sa mga taon na itinago niya ang anak ninyong dalawa. Itinabi ni Robin ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Hindi naman maarok ni Caleb ang kabang naramdaman nang makita niya ang kotse na ginamit ni Missy. After 6 years, maghaharap na rin silang dalawa. Excited siyang binuksan ang pintuan ng kotse para lang matigilan nang mahagip ng kanyang dalawang mata ang dalawang nilalang na nagpakulo ng dugo niya. Hinahalika ni Phil ang noo ni Missy habang yakap ito ng mahigpit. Si Robin nabuksan na ang pintuan ng kotse upang magpalabas ng masamang hangin nang makita ang nakita rin ng boss niya. Nakamot niya ang ulo. Bakit ba napaka-wrong timing lagi ng ginagawa niya? Imbes na mapapasaya niya ang kanyang boss, lalo lamang uminit ang ulo nito. Boss, hindi ko alam na. I want to rest. Sinara na lang ni Robin ang pintuan ng kotse at dahan-dahang pinakawalan ang masamang hangin sa kanyang puwet. Kanina pa kasi siya nauutot. Hindi naman siguro madidistract ang boss niya kapag may naamoy ito. Kainis ka, Robin. Ihinto mo ang kotse. Nataranta siyang ininto ang kotse
Labas! Namumula sa galit si Caleb. Bakit, boss? Tanong niya ngunit lumabas pa rin. Lumabas din si Caleb sa kotse at lumipat sa driver's seat. Boss, wait! Ano gagawin mo? Baliktarin mo muna ang bituka mo dyan. Loko mo! Agad nang pinasibad ng boss niya ang kotse at iniwan siya sa gitna ng kalsada. Para utot lang eh. Ang lupit mo, boss. Nadamay pa siya sa init ng ulo nito. Paano na siya ngayon? Wala pa naman siyang dalang wallet. Naiwan sa opisina. Ang hirap talagang maging boss ng isang Caleb Wilson. Usal ni Robin sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho si Caleb, magkahalong galit at lungkot ang kanyang nararamdaman. Hindi maalis sa isipan niya ang eksena ng dalawa na magkayakap at napaka-intimate sa isa't isa. Magkakaroon nga kaya ng relasyon sina Phil at Missy.